Kakapasok lang, naku po, nabigla ang lahat sa pinakita ni VP Sara Risa Tinuluyan na Tamba FL na damay. Aba, yun ang pamagatang matindi. Etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Tabay TV. Siyempre ilalagay ko ang link ng kanyang channel dito sa aking description box. Ayan, bisitahin nyo mga katunay para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. At siyempre dito sa Tunay na Kritiko, subscribe din kayo mga katunay kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Kung gusto nyo makapanood ng mga balita na nilalagyan natin ng reaksyon. Gaya nito. Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng komento at reaksyon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Tabay TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sa lahat ng nangyayari ngayon, since nagsimula ang term ng Uniteam, ang pinakakawawa right now, si VP Inday Sara. Kasi imagine niyo ang nakapaligid sa kanya ay mga hindi niya kasundo. Yun lang. Banat Tabay! Marcos. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang isang pandarahas at hindi patas. Ito ang manghang na pahayag Vice President Sara Duterte patungkol sa ginagawang pagdinig ng Senado at Kongreso sa di umano'y pang-aabuso at mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang co-founder ng SMNI. Tapos tila hatulan ng guilty verdict Senator Risa Hontiveros, ang religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa, matapang na nagsalita na kisa sa panawagan ng tamang pagpapairal ng batas sa Pilipinas. Ayon pa sa kanya, and she quoted, "Mga kababayan, ako po ay nakikisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas sa katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad." Yun nga lang di ba? Hinatulan agad nila, no? Ang ginawa nilang basihan is yung mga witnesses, di ba? Na hinarap nila dyan sa Senate. Yun lang ang ginawa nilang basihan na nagsalita laban kay Kibuloy. Pinaniwalaan lahat yun. No? Samantalang, hindi pa naman talaga lubos na napapatunayan yun. Wala pang 100%. Diba? Kumbaga, mga nasa 30% pa lang siguro. Kasi, ang dali lang maging witness, kung tutuusin. Ang dali lang. Kahit ako, magpunta ako doon sa Senado Tapos, may pagbintangan akong tao. Diba? Na tipong, eto kasing ginawa niya sa akin. Pinahirapan niya ako. Hindi niya ako pinakain ng 50 taon. Pwede ako magsalita. So, paniniwalaan nyo na ako kaagad sa ganun? Maaaring maniwala kayo kaagad? Diba? Sa korte kasi, pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magsisinungaling sa korte. At ang korte, hindi yan nakikinig sa isang side lang. Yung sa side ng mga biktima, na biktima ko daw, ang korte is nakikinig din yan sa side nung inaakusahan. Hindi ba? Ganun yan. Balanse yan. Kailangan malaman nila yan. At dyan ilalabas mo yung mga ebidensya kung talagang tutugma doon sa sinasabi mo, sa pinaparatang mo talaga sa kanya. Di ba? Hindi ka pwedeng maghatol o magparatang na lang ng ganun. Nasasabihin mong guilty na tong taong to. Na ang pinaniniwalaan mo pa lang ay iisang side lang. Di ba? Na yun lang ang sinabi nila. Na kontento na kayo sa sinabi nila. Na kailangan ng paniwalaan yung sinasabi nila. Sa korte nga kahit sureball na pinag-aaralan pa rin. Di ba? Hindi basta-basta pinaniniwalaan. So kung ganyan ba na ganyan kabilis ang gusto nyo hustisya sa kanila,
na kapag nagsalita sila ng kahit na sino, pagbintangan nila kahit na sino, kahit inosente, pwede na palang makulong. Kasi yung side lang ng witness ang papakinggan nyo eh. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy dito ha. Yun lang ang sinasabi ko. Bakit ganun? Diba? Kailangan pag-aralan nyo muna yan. Hindi basta-basta witness ka. Hindi nyo ba naisip na madali lang magsalita yung mga yan? Eh malay nyo ba kung galit lahat yan kay Kibuloy? Diba? Pwedeng ganun. O, mag-witness ka. O, para yung mga Duterte, mapakulong natin, ha? O, diba? Para mga ganun. Ang tatakbo sa isip ng tao ay parang ano lang to? Parang ano, planted. Diba? Kaya parang iwas na iwas kasi kayo. Nadalin talaga sa nadalin talaga sa korte yan, eh. Kaya si Kibuloy pa ay nananatiling inosente ngayon. Yun yun. Sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magala sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, titiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa ustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in a court. Unquote. Ayon nga kay Vice Trial by publicity, no? Talagang ano lang talaga eh, parang showbiz lang. Na kailangan dalin ko to, litisin ko rito to, imbestigahan ko, pakita ko sa lahat na may kaso to. Wala rin, useless yan. Diba? Hindi makakapogi o ganda points yan, yung ginagawa niyo kay Kibuloy, hindi. Hindi makakadagdag boto yan. Hindi makaka-attract ng mga Pilipino yan. President Sara Duterte, maling araw na tila para tangan at batawan pa ng guilty Pero si malay mo, manalo uli siya sa eleksyon, no? Ito nga lang, sa isang kahan nila, no? Siya lang nanalo, no? Si Hunts. Lakas, eh. Sakalam! Pastor Apollo Kibuloy na base lamang sa mga naglalabasan at nagsusulputang witness ay tinatago ang kanilang pagbumuka at pagkakilanlan. Ipinagdiinan pa ni Vice President Sara Duterte na ang nangyayaring hearing ay walang pinatutunguhan at ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay dapat dalhin sa korte. At sa huli nitong pahayag, nagbitiw ito ng isang Bible verse na tila may patama na ayon sa ating mga kababayan ay tila sumapol kay Senator Risa Hontiveros dahil sa di umano'y verse? pagpupumilit nito na ipaside in contempt si Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam na madam kung bakit pinasara ang SMNI kasi ito ang tanging network na maaari nating magamit sa pagsiwalat ng katotohanan lalo na sa susunod na halalan. Laban lang para sa katotohanan, makamadam Sara. Wala pa naman sa korte. Agad nang nahatulan, di pa naman nagsisimula ang hearing. Totoo po yan, BP Inday Sara. Sa korte po yan dapat para parehas. Hindi yung mga testigong nakatakip ang babasihan at isang nagpapatawa na alam mo ang kulay. Suportahan ng SMNI dahil sa makatotohanang magbalita. Pinagkaisahan lang ng mga makakaliwang politiko para maisakatuparan ng kanilang bala na may balik ang kakampi nilang TV network. Kung tutusin, no? Sayang talaga ang SMNI kasi malaking tulong yan eh. No? Maraming inihahatid na balita yan na hindi na ihahatid sa mainstream media. 'Di ba? Eh kasi naman sa mainstream naman is limited kumbaga. Hindi katulad sa SMNI, unlimited talaga, parang kumakain ka lang sa mang inasal. 'Di ba? Nalalaman natin lahat. No, lahat-lahat diyan inilalabas yung mga balita na dapat nating malaman sa araw-araw. Kung sino ba yung umaabuso, 'di ba? Ganyan-ganyan. 'Di ba? Napakaganda niyang SMNI. Ang dami na kasing nag-switch na manood diyan. Mas nagtitiwala na yung iba.
Kaso nga lang, syempre, kapag ikaw masyado kang matapang, kung lahat talagang ginigisa mo, is nababanatan mo, merong mga taong gusto talagang magpatahimik. Di ba? Na ganun. Ganun ang gagawin para tumahimik. Ipapatanggal ka, ganito, ganyan. Pero alam nyo po, mali ang taktikang yan. Lagi po nating sinasabi yan. Kung papatahimikin nyo lahat ng mayroong malayang pagpapahayag, no? Nagpapahayag siya ng malaya. Nagko-komento siya ng hindi maganda tungkol sa inyo. Ibig sabihin, may nakikita siyang hindi talaga maganda. 'Di ba? Kung meron naman siyang nakikitang maganda, siguro hindi naman para banatan kayo, tirahin kayo. Ganun 'yan. Mas maganda yung tumatanggap ka ng pagkakamali mo para alam mo kung paano mo itatama. Hindi yung sa pamamaraan na masyado ako sinasagasaan yan, ipapatanggal ko yan. Pinatanggal mo nga. Hindi mo ba naisip na pati ikaw baka matanggal sa posisyon pagdating ng araw? Remember, mga tao ang nagluklok sa inyo sa posisyon. Mga tao din ang magtatanggal dyan pagdating ng botohan. Ganyan yan. Kaya dapat mas ipinapakita nyo na maging malapit kayo sa puso ng mga tao, ng mga Pilipino. Diba? Hindi yung ganyan. Dahil hindi yung habang buhay uupuan ng kapangyarihan. Talaga ang target nila, Madam VP. Kunyari lang si Pastor at SMNI. Ingat po. Grabe mga Lods, no? Sa lahat ng nangyayari ngayon since nagsimula ang term no ng Unity, ang pinakakawawa right now si VP Inday Sara. Pansin ko. Kasi imagine niyo, ang nakapaligid sa kanya ay mga hindi niya kasundo. No? Pero, despite of that, nakikita pa rin natin si VP Inday Sara na tumatrabaho, no? She is doing her part, no? As Vice President, as Department of Education. Kasi imagine niyo, Senado, Kongreso, wala silang ibang goal kundi, di ba? Kundi talagang tirisin ang mga Duterte. Kaya nga meron nagsasabi na parang ginamit ang si VP Sara nung panahon ng eleksyon para mas lalong lumakas ang unity. Para mas lalong umugong yun. May mga nagsasabi na ganun. 'Di ba? 'Di ba pumapasok sa isip ng mga tao yung ibang nakakausap natin na ganun na hindi dapat. Na ang inaasahan kasi natin na ang tambalang Sara Duterte at PBBM, yan ang talagang katatakutan. Yan ang malakas, hindi matitibag. Pag natapos ang termino ni PBBM, si VP Sara naman ang susunod. Sa susunod na naman, iba na naman, mga kasama din nila. Ganon naging kumpiyansa ng mga tao na hindi na uli babalik sa mga dating humahawak. Kaso nga lang nag-iba. Meron talagang mga tao na gusto nang samantalahin yung pagkakabalik ng, di ba, yung pagkakabalik ka ni PBBM. Hindi naman kay PBBM. Yung mga taong nakakasama niya dyan, yung mga alitap-tap na nakaikot sa kanya. Yun yung problema. Sila yung nagpalala ng lahat, sila yung nagpalaki ng gawak. Hanggang sa gusto nilang sagasaan si VP Sara, mawala na sa picture kasi gusto rin nilang magkaroon ng posisyon ng mas mataas kagaya kay PBBM. Kaya gagawa naman din sila ng paraan na gano'n. Doon mo nakita yung parang, nananakam naman kayo masyado sa posisyon. Di ba? Gustong-gusto nyo makuha yung posisyon dahil alam nyong si VP Sara may posibilidad na maging presidente sa 2028. Nakikita nyo sa mga surveys. Kahit naman matanggal nyo yan sa kahan nyo sa samahan nyo Kahit mag-independent yan malakas pa rin laban yan, tingin ko. Mas damay doon si VP Inday Sara. Di ba? Baka nga siya ang puntirya Di ba mga Lods? Di ba baka siya nga ang puntirya ng lahat ng mga nangyayari ngayon Naalala ko tuloy mga Lods nung eleksyon. Di ba? Wala siyang ibang bukang bibig kundi BBM. Wala siyang ibang, actually mas in-endorso pa nga niya si President BBM kaysa sa sarili niya Pansin niyo mga Lods, di ba? Every time, di ba? Sa campaign period pa, di ba? Every time na magsasalita si VP Inday Sara, palagi niyang binibida, di ba? Si PBBM, no? Ang taas ng respeto ni VP Inday Sara kay PBBM, di ba? Tinatawag pa nga niyang Apple Lakay. Sobrang malaki respeto niya talaga Talagang ibinabandera niya talaga yung pangalan ni PBBM. No, tapos syempre, eto naman ngayon, nung nasa posisyon na, nanalo na, parang naiisip ngayon, syempre, bakit ganun? Parang si VP Sara pa yung napagkakaisahan, gustong mawala sa picture. Tapos syempre, nakukomentan pa ng iba na nakakausap natin na, bakit hindi pinagtatanggol ni PBBM si VP Sara? Samantalang magkasama naman sila sa unit team. Diba? Nagkakaroon ng mga ganun lang. Sobrang nakakalungkot lang talaga mga Lods na
at the end of the day, di ba, mag-iisa si VP Inday Sara, di ba, sa gobyerno na to. Kasi sa totoo lang, like President BBM right now, di ba, parang wala naman ako nakikitang pagtatanggol. Yun! Or, Sabi natin. di ba, na Bakit hindi na nagsasalita siya pinagtatanggol si VP at Sara? pinagtatanggol niya si VP Inday Sara. At alam niyo, ang pinaka-nakakalungkot na nakakagalit, no, and at the same time nakakadismaya, yung ibang loyalista na grabe kong makapanira kay VP Inday Sara. Grabe. Imaginin mo, dilawan, sinisiraan ang mga Duterte at si VP Inday Sara. Pati ba naman ang ibang loyalista, sinisiraan pa rin si VP Inday Sara. Maintindihan mo sana kung si Tatay Digong, maintindihan mo. Di ba? Kasi nga, maanghang naman, matapang yung mga salita ni Tatay Digong against kay President BBM eh. Pero si VP Inday Sara, na wala man lang siyang sinabing masama kay President BBM, si VP Inday Sara, na despite of everything, nasa likod pa rin siya ni President BBM. Dapat ang iniisip natin dito ang dilawan ng kalaban talaga no? Parang ganun Pero hindi. Parang, ang naging kakampi kasi dilawan Tapos now out of the picture ang mga Duterte. Diba? Hindi sana pala nung eleksyon. Nag-bolt in na lang yung dilawan. Di ba sinasabing ganun Biglang nagkaganon yung sitwasyon. Si VP Inday Sara, di ba, na wala siyang pagtataydor na ginagawa kay President BBM. Wala naman ako nakita. Grabe. Hanggang ngayon, andyan pa rin Hindi nga niya tinatamasa yung posisyon ni PBBM Kasi kung tatamasahin lang ni VP Sara yung posisyon ni PBBM, lalabanan niya nung eleksyon yan. Lalong-lalo na tatay niya na yung papalitan. Madaling mananalo rin yan. No? May laban yan kahit papaano kay PBBM. Kaso hindi. Sumama pa rin siya. Kahit nga alam natin na si ayaw ni FPRD. Di ba sinasabi ni FPRD, ayoko dyan kasi ganito, ganyan, ganyan. Pero, ipinaglaban pa rin nila yung tandem. No, ni VP Inday tsaka ni PBBM. Natuloy pa rin yung tandem na yon. So, ibig sabihin nun, hindi siya nananakam bilang presidente samantalang abot kamay niya na yun Yung pagiging presidente nung nakaraang eleksyon, kayang-kaya niya nang kunin yun. Tapos ngayon pag-iisipan siya na gustong-gusto ni VP Sara maging presidente. Bakit pinahirapan niya pa yung sarili niya ngayon? Ano yung parang kailangan magkaroon lang siya muna ng experience sa vice president bago niya kunin agad yung president? Hindi ba pwedeng tapusin niya na muna yung term niya bago siya magpresidente? Ang parang iniisip niyo kasi, nakailang taong ka na, 2 taon, inaagaw mo na siguro kasi may experience ka na sa vice, parang gano'n. Parang gano'n naman no? Sinasabi ko, ulitin ko, wala naman siya talagang interest Kahit kasi FPRRD, ayaw siya patakbuhin presidente. VP Inday Sara para suportahan ang gobyerno na to, di ba, hindi siya lumileni. May mga magkaiba lang silang paninindigan, pero at the end of the day, di ba, saludo at suporta at humble pa rin si VP Inday Sara sa ating presidente. Kita mo, nakadonggalo sign si VP Sara. Donggalo. Sir Andrew, nakadonggalo. Siguro ang advice ko, lalo na kung loyalista ka, tapos sinisiraan ng si VP Inday Sara, konting utang na loob naman dyan. Kasi lahat ng rallies, lahat ng campaign rallies, no, walang ibang bukang bibig si VP Inday Sara, kundi si President BBM. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Tabay TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Mr. Real Talker. Ayan, tama nga naman. Wala talaga tayong narinig kay PBBM na idinidepensa niya naman si VP Sara. Sana magsalita din. Yun din ang hinihintay ng mga tao. Pag nagsalita si PBBM, syempre kahit pa paano masakit yung ganun na parang iniwan mo naman ako sa ere, tol. Ay nako PBBM, talagang ang dami naghihintay lagi ng sagot mo. Hindi, natin sana nga maayos pa to kahit pa paano. Pero ewan ko ba, hanggat may mga alitap-tap na nakaikot, parang ang labo-labo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.